Marami sa atin may kilalang katulad ni Juan. O baka nga, ang kwento ni Juan parang kwento mo na rin. Si Juan, masipag yan. Mahaba ang oras niya sa trabaho. Kumikita naman siya ng sapat kada buwan. Dapat nga, may pera siya. Pero ewan ba, parang laging magaan ang pitaka niya. Madalas, ubos na to bago pa dumating ang sunod na sweldo. Madalas, napapakamot na lang si Juan sa ulo, sabay tanong saan napunta ang pera ko. Parang magic, biglang nawawala, pero hindi nakakatuwa. Pangarap niya magkaroon ng maayos na ipon, yung magagamit sa biglaang pangangailangan o pera para sa mga plano niya sa buhay. Pero parang ang layo-layo ng pangarap na yon, parang suntok sa buwan. Karaniwan tong kwento, pamilyar na hirap para sa maraming masisipag na tao. Isipin niyo ang routine ni Juan kapag payday. Yung araw na yon, laging nagsisimula sa isang malaking ngiti. Ang saya-saya niya. May laman na ulit ang bank account niya. Pakiramdam niya, mayaman siya kahit saglit lang. Sabi niya sa sarili niya, iba na ngayon. Ngayon, siguradong mag-iipon na ako ng parte ng sweldo ko. Pero, biglang babalik sa realidad. Yung mga bayarin sa mesa parang tinatawag ang pangalan niya. Bayad na sa upa sa maliit nilang apartment. Dumating na ang bill ng kuryente at tubig. Kailangan niyang bumili ng pagkain para sa pamilya para sa 2 linggo. Ang mga anak niya kailangan din ng bagong kwaderno at ballpen para sa eskwela. Ang haba-haba ng listahan ng gastusin. Ang bagong dating niyang sweldo ang bilis-bilis lumiit, parang naglalaho sa harap mismo ng mga mata niya. Nakaka-stress, parang karera laban sa oras at mga pangangailangan. Pagkatapos bayaran ang mga pinaka-importanteng bill at bilhin ang mga talagang kailangan, minsan may nakikita si Juan na konting natira. Maliit lang pero meron. Tapos may biglang papasok sa isip niya. Pagod ako, nagtrabaho ako na mabuti. Deserve naman ng konting treat. Nakakaakit tong isipin. Kaya baka bilhin niya yung bagong sapatos na nakita niya online. O kaya ililibre niya ang buong pamilya sa sikat na fast food. Itong mga maliliit na kasyahan, panandalian lang ang saya, saglit na takas sa araw-araw na pagod. Masarap sa pakiramdam sa mga oras na yun. Pero itong mga konting treat na to, yung parang walang kaso na luho, yun ang laging umuubos sa perang dapat sana ay naitabi para sa ipon. Kaya naman ang paikot-ikot na kita at gastos na walang natitira, tuloy-tuloy lang buwan-buwan. Bago niya mamalayan si Juan, petsa de peligro na naman. Ito yung mga delikado at mahirap na araw bago dumating ang sunod na sweldo. Walang laman ulit ang pitaka niya. Halos zero na ang laman ng bank account. Tumataas na ang stress. Nag-aalala siya sa mga biglaang gastos. Paano kung may magkasakit sa pamilya? Baka kailanganin niyang umutang ng konti sa kaibigan o mas malala sa nagpapautang na may mataas na interes. Nangangako siya sa sarili niya. Sa susunod na buwan, magiging mas maayos na talaga ako. Alagaan ko na ang pera ko. Pero kung walang malinaw na plano, walang pagbabago sa ugali, yung susunod na pagkakataon na yon, madalas pareho lang din sa nakaraan. Itong palaging pressure sa pera, nakakapagod talaga at pwedeng nakawin ang kapayapaan ng isip mo. So bakit nga ba maraming tao, tulad ni Juan, ang hirap na hirap mag-ipon ng pera? Isa sa mga pinakamalaking dahilan ay yung tinatawag nating impulse buying o biglaang bili. Nangyayari to kapag may nakita tayong gusto natin tapos gusto na natin agad. Kaya binibili natin. Madalas ginagawa natin to ng hindi masyadong pinag-iisipan o pinaplano. Mga makukulay na sale sign at malalaking diskwento isigang bili na. Saglit lang to. Ang online shopping, ginawa pa tong mas madali at mas delikado. Ilang pindot lang sa cellphone, order na. Papunta na sa bahay mo. Kahit mukhang maliit lang ang bawat bili, pag pinagsama-sama itong mga hindi planadong bili na to, mabilis lumaki. Nakakagawa sila ng malaking butas sa budget natin, butas kung saan dapat nandoon ang ipon natin. Isa pang karaniwang dahilan ay yung I deserve this o deserve ko to na pag-iisip. Mahirap ang buhay. Nagtatrabaho tayo ng mabuti araw-araw. May stress tayo sa trabaho at mga responsibilidad. Dahil dito, madalas pakiramdam natin, deserve natin ang reward para gumaan ang pakiramdam. Pwedeng ibig sabihin nito, bibili ng mamahaling kape tuwing umaga o mag-upgrade sa pinakabagong cellphone kahit okay pa naman yung luma. O baka mag-book ng bakasyon na nakita sa social media kahit alam nating hindi pa talaga kaya ngayon. Ang pagbibigay ng treat sa sarili, hindi naman yan masama. Okay lang mag-enjoy minsan. Pero nagiging malaking problema yan kapag naging madalas na ugali, parang automatic na sagot sa stress at laging kinakain ng perang dapat sana,
ay para sa ipon at sa ating kinabukasan. Marami rin ang nahihirapang mag-ipon kasi wala silang malinaw na financial goals o layunin sa pera. Isipin mo bakit ka mag-aabala magtabi ng pera kung wala ka namang tiyak na dahilan para sa ipon na yun. Para saan ba ang iniipon mo? Para ba magkaroon ng emergency fund para sa mga di inaasahang sitwasyon? Pangarap mo bang makabili ng sariling bahay balang araw? Gusto mo bang masigurado na mababayaran mo ang college ng mga anak mo? O nagpaplano ka ba para sa komportableng pagre-retiro sa hinaharap? Kung walang konkretong target, walang importanteng bakit, ang pag-iipon parang walang kwentang gawain lang. Kulang yan sa matinding motivation para labanan ang mga hindi kailangang gastos at para manatiling disiplinado sa pera. Ang goal, nagbibigay ng dahilan sa pag-iipon. Panghuli, madalas may social pressure tayong nararamdaman, alam man natin o hindi. Nakikita natin ang mga kaibigan, katrabaho o kapitbahay na bumibili ng bagong kotse o gadgets. Nag-scroll tayo sa social media at nakikita ang mga picture ng magagarang bakasyon at mamahaling gamit. May hindi nasasabing pressure na makipagsabayan sa iba para ipakita na okay din tayo. Ito madalas tawaging lifestyle inflation. Nangyayari ito kapag tumataas ang kita natin, tumataas din ang gastos natin, minsan nga mas malaki pa. Imbes na gamitin yung dagdag na para palakihin ang ipon o investments, ina-upgrade natin ang lifestyle natin. Bibili ng mas malaking bahay, mas magarang kotse, o mas mamahaling damit. Karaniwan itong bitag na pumipigil sa marami na makapag-ipon ng malaki, kahit pa mas malaki na ang kinikita nila. Ano nga ba talaga ang budget? Maraming tao, pag narinig ang salitang budget, ang iniisip nila parang mahigpit, parang financial diet na bawal lahat ng saya. Pero hindi yan totoo. Ang budget, simple lang talaga. Isa itong plano para sa pera mo. Isa itong gamit na nagsabi sa pera mo kung saan ito dapat pumunta. Imbes na ikaw ang nagtatanong kung saan napunta ang lahat ng yun sa katapusan ng buwan. Isipin mo, parang mapa yan para sa financial journey mo. Ang budget, hindi parusa. Sa halip, binibigyan ka nito ng kapangyarihan. Binibigyan ka nito ng control sa pinaghirapan mong pera. Isa ito sa pinaka-epektibong paraan para ma-manage ang gastos mo, mabawasan ang utang, at sa huli maabot ang mga pangarap at goal mo sa pera. Nagbibigay ito ng linaw at ayos sa buhay pinansyal mo. So, paano nga ba gumawa at gumamit ng budget? Hindi ito kasing komplikado ng inaakala mo. Ang unang hakbang, ilista lahat ng pinagkukunan mo ng kita. Ito yung lahat ng perang regular mong natatanggap, tulad ng sweldo mo, kita sa sideline, o allowance. Dapat kumpleto. Sunod, kailangan mong i-track at ilista lahat ng gastos mo. Kasama dito yung mga pirmihang gastos tulad ng bayad sa upa o bahay, bayad sa utang at insurance. Kasama rin yung mga pabago-bagong gastos tulad ng pagkain, transportasyon, kuryente at tubig, pang-aliw at personal na gamit. Maging tapat ka sa sarili mo kapag naglilista. Kailangan mong malaman kung saan napupunta ang bawat piso. Maraming apps na pwedeng makatulong sa pag-track o pwede kang gumamit ng simpleng spreadsheet o kahit isang notebook lang. Ngayon, ito ang isa sa pinaka-importante sa pagbabudget, lalo na kung gusto mong makapag-ipon. Ito yung golden rule na madalas sabihin ng mga financial expert, bayaran mo muna ang sarili mo. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, bago ka magbayad ng mga bill mo, bago ka mag-grocery, bago ka gumastos sa kahit ano pa, dapat magtabi ka na agad ng isang parte ng kita mo para sa ipon. Magdesisyon ka kung ilang porsyento o magkano ang komportable ka. Kahit maliit lang sa umpisa, ang importante ay yung masanay ka. Isipin mo na yung pagtatabi mo para sa ipon ay isa sa pinaka-importante mong bayarin sa sarili mo para sa kinabukasan. Itong simple pero epektibong ugali na to, ito ang pundasyon para magkaroon ng yaman at seguridad sa pera sa matagal na panahon. Ang maayos na budget, hindi lang basta naglilista ng numero, nagbibigay ito sa iyo ng importanteng kaalaman. Malinaw nitong ipinapakita kung saan talaga napupunta ang pera mo kada buwan. Baka nagkasamadiskubre mo. Baka malaman mo na malaki pala ang nagagastos mo sa araw-araw na kape o sa mga subscription na hindi mo naman masyadong ginagamit o sa madalas na online shopping ng mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan. Malakas ang epekto na malaman mo to. Tinutulungan ka nitong gumawa ng mas matalino at pinag-isipang desisyon sa paggastos. Makikita mo kung saan ka pwedeng magbawas ng hindi naman masyadong nagsasakripisyo. Dahil dito, mas maraming pera ang pwede mong ilagay sa ipon mo
sa emergency fund, o sa mga importante mong financial goals. Ang pagbabudget, nagbibigay ng kapangyarihan para sa matalinong paggastos. Kung parang ang hirap-hirap mag-ipon, huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Ang sikreto, magsimula ka at pwede kang magsimula sa maliit. Hindi mo kailangang biglang mag-ipon ng sobrang laki galing sa susunod mong sweldo. Baka hindi yun makatotohanan at mawalan ka lang ng gana. Sa halip, tanungin mo ang sarili mo, kaya mo bang mag-ipon ng maliit lang pero regular? Baka 20 pesos lang kada araw yung presyo ng maliit na merienda. O baka kaya mong magtabi ng 100 piso kada linggo. Kahit magkano pa yan, gaano man kaliit tingnan, mas mabuti yan kaysa wala kang naipon. Ang pinaka-importante, simulan mo yung ugali ng pag-ipon ng tuloy-tuloy. Tandaan mo ang maliit pero tuloy-tuloy na pagsisikap, pagpaulit-ulit, lumalaki yan at pwedeng magdulot ng malaki at magandang resulta sa hinaharap. Isa sa mga pinakauna mong dapat na goal sa pag-iipon ay ang magkaroon ng emergency fund. Sobrang importante nito para sa lahat. Ang emergency fund ay perang tinatabi mo para lang sa mga biglaan at importanteng sitwasyon. Ang buhay, puno ng sorpresa at hindi lahat yun ay maganda. Pwede kang biglang mawala ng trabaho. Pwedeng may miyembro ng pamilya na magkaroon ng medical emergency na kailangan ng pera agad. Pwedeng masira ang kotse mo o kailanganin ng agarang pagkumpuni ang bahay mo. Kapag may emergency fund ka, kaya mong harapin ang mga sitwasyong to ng hindi nangungutang o nagbebenta ng gamit. Sabi ng mga financial expert, dapat may emergency fund ka, kayang tustusan ng 3 hanggang 6 na buwan ng mga pangunahing gastusin mo. Itong fund na to, napakahalagang proteksyon at nagbibigay ng malaking kapayapaan ng isip. Ito ang isang malupit na paraan para mas mapadali at maging epektibo ang pag-iipon. Gawin mong automatic. Maganda itong strategy kasi inaalis nito yung hirap at yung tukso. Pwede kang makipag-usap sa bangko mo o sa employer mo. Kung pwede, para automatic na malipat ang isang tiyak na halaga galing sa payroll account mo, papunta sa hiwalay na savings account tuwing payday. Nangyayari ito bago mo pa makita yung pera o magkaroon ng pagkakataong gastusin ito. Ang prinsipyo dito, pag di nakikita, di naisip gastusin. Kapag automatic na nalipat ang pera sa savings account mo, mas hindi ka matutuksong gamitin yun para sa pang-araw-araw na gastos. Itong simpleng automation pwedeng sobrang makatulong sa pag-ipon mo nang hindi ka na masyadong nahihirapan. Panghuli, sana tandaan nyo na ang pagbuo ng magandang ugali sa pag-ipon at pag-abot sa financial goals ay isang paglalakbay, hindi karera. Siguradong may mga tagumpay at pagsubok dyan. Baka may mga buwan na mas malaki ang maipon mo at may mga buwan na mas konti, o baka magkamali ka pa at mapagastos ng sobra. Huwag kang panghinaan ng loob kung madapa ka. Nangyayari yan sa lahat. Ang importante, patawarin mo ang sarili mo, matuto ka sa nangyari, at bumalik ka agad sa plano mo. Ang susi sa tagumpay ay ang pagkakaroon ng tamang pag-iisip. Pag-iisip na may pasensya at tiyaga, at ang pagbuo ng buti at tuloy-tuloy na financial habits. Talagang may kapangyarihan kang baguhin ang kwento ng pera mo para sa mas ikabubuti. Kaya mong makamit ang kapayapaan at seguridad sa pera. Maniwala ka sa sarili mo. Kaya mo yan.